Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Anisa Deco, Lodi Najeb Derindigon, Lodi Eric Buddy, Lodi Julius Sorupia, Lodi Roel Bawara, Lodi Jason Carandang, Lodi Red Tex, Lodi Joey Tabura, Lodi Nakutim, Lodi Glenn Maxilam, Lodi Glenn Lesis, Lodi Jessel Amadeo, Lodi Francisco Dasilo, Lodi Taiho Escalante, Lodi Cristina Valmoria. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-65 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang pavilyong ito at mga nagbabantay. Makikita silang dito na seryosong nakatingin. Ang mga naiwang mga grupo ay nakatingin din sa kanila ng seryoso. At pagkatapos ay nagpakilala si Mung Hyan, at sinabi sa mga ito na siya daw ang nangungunang military strategist ng World's Greatest Request Sect. Dagdag pa niyang sinabi na ito ang aming pinuno, at ito naman ang punong tagapamahala. Sumagot naman ito sa kanya na ako si Ju Changwol, ang pinuno ng White Robe Sect. Anong nagdala sa inyo rito? Seryosong sinagot siya ni Mung Hyan na diretso na ako sa punto. Naparito kami para itanong kung maaari mo kaming payagang makatagpo ang leader. Tumugon naman ito sa kanya at sinabi na magiging mahirap yan. Muling sinabi sa kanya ni Mung Hyan na sinasabi mo bang mahirap makatagpo ang leader? Sinagot siya nito na ito ay isang bagay na lampas sa aking awtoridad. Muli na namang sinabi sa kanya ni Mung Hyan na kung ang pinuno ng White Robe Sect, ang pinakamakapangyarihang puwersa ng martial arts, ay walang awtoridad, kung gayon. Sino ang mayroon? Muli na namang sinagot siya nito na ang mga bagay na may kaugnayan sa leader ay lahat pinangangasiwaan ng Elder Council. Napahinga naman ang ating bida na sinabi rito na nakakatuwa yon. Tumingin sa kanya ito at sinabi na anong nakakatuwa doon. Sinagot siya ng ating bida na narinig ko na kinuha na ng Elder Council ang kontrol sa Jonggan Alliance, mukhang totoo nga ang bali-balitang yon. May inis sa mukha nito na sinigaw sa kanya na huwag kang magsalita ng padalos-dalos. Seryosong sinabi naman sa kanya ng ating bida na ang pagtatago rito ay hindi nangangahulugang maitatago mo ang katotohanan. Bilang isang taong naglilingkod sa leader, paano mo nagagawang manood lang habang umaabot sa ganito ang sitwasyon? Hindi ka ba nahihiya? Napatingin naman ito sa kanyang kasama ng agad na napahakbang sa unahan at sinabi na hindi ko na mapapatawad ang anumang pambabastos. Napatingin naman. Ang ating bida dito na sinabi na ang pagsasabi ba ng katotohanan ay itinuturing na pambabastos. Naiinis ito na sinigaw sa kanya na ikaw. Pinigilan ito ng kanilang leader na sinabi na tama na. Agad naman itong tumahimik at napatingin sa kanya. At pagkatapos ay yumuko ito na tila humihingi ng paumanhin sa kanilang leader habang ito naman ay may nakasalubong na kilay na nakatingin sa kanya ng seryoso. At pagkatapos ay sinabi nito sa kanya na tama ka. Pero hindi ko kayo matutulungan. Inalis naman ni Song Gayon ang belo sa kanyang mukha habang sinasabi niya na natatandaan mo ba si Lord Song Taesok? May mga gulat ito sa kanilang mukha na tumugon ang leader ng grupo na sinabi na syempre naman. At pagkatapos seryosong sinabi ng ating bida na narinig ko na minsan kang nagkaroon ng utang sa kanya. Ngayon na ang oras para bayaran ito. Makikita ang gulat nito sa kanyang mukha na tumugon sa kanya na may pagtataka na anong ibig mong sabihin doon. Sinabi naman sa kanya ni Lady Gayon na ako si Song Gayon. At si Song Taesok ang aking ama. Bigla namang naging maamo ang mukha nito na nakatingin sa kanya at sinabi na tinatawag kanilang isa sa 3 pinakamagandang babae sa mundo. Kaya, mukhang totoo nga ang mga bali-balita. Dagdag pa nito na maayos ba ang kalagayan ng Lord? Bahagyang napatungo ng ulo si Song Gayon at malungkot na sinabi sa kanya na pumanaw na siya. Nagulat naman ito sa kanyang narinig at napasabi na hindi. Paano nangyari yon? Seryosong tumingin si Lady Song Gayon dito at sinabi na tila ang mga elder ng Jonggan Alliance ay may kinalaman sa pagkamatay ng aking ama. Nanlaki ang mga mata nito sa kanyang narinig dahil sa gulat at napasabi na totoo ba yun? Sinabi naman sa kanila ni Mung Hyan na base sa sitwasyon, tila malaki ang posibilidad, at gusto naming makipagkita sa leader at kumpirmahin ang katotohanan. Bahagyang iniling ang ulo nito habang nakapikit, na mariing sinabi na hindi maaari. May pagkumbabang sinabi naman sa kanya ni Song Gayon na, kailangan niyo kaming tulungan. Gumamit naman ng sound transmission ang mga ito sa kanilang leader na sinabi na hindi maaari, sir.
Ang pagpanig sa kanila ay maaaring gawin kayong kaaway ng mga elder. Dagdag pa ng mga ito na kailangan niyong tumanggi. Huwag hayaang madaig kayo ng personal na damdamin. Na makikita si Song gayon na naghihintay ng kanyang tugon habang ito ay nakatingin sa kanya. Na makikita rin ito na may nakasalubong na kilay na may seryosong tingin sa kanya. At pagkatapos lumipat ang eksena sa tatlong ito na sinabi ni Jeokwol na may nakataas na isang kilay na sabihin kay Elder Jin na ang World's Greatest Request Sect ay humihiling ng pakikipag-usap. Agad namang tumakbo ang bantay papasok sa loob habang tumingin si Jeokwol kay Wonryong at sinabi na anong nangyayari. Bakit parang tensyonado ka? Sumagot ito sa kanya at sinabi na sigurado ka bang ayos lang ito. Sinagot siya ni Jeokwol na at paano kung hindi. Kung pumangit ang sitwasyon. Babaliktarin lang natin ang mesa kaya huwag kang mag-alala. At ilang sandal pa ay makikita na dumating si Elder Jin at agad na sinabi sa kanila na naging komportable ba ang pahinga mo. Sinagot siya ni Jeokwol na kung anuman, naparito ako dahil may hihilingin akong pabor. Tumugon sa kanya si Elder Jin at sinabi na sige, sabihin mo sa akin. Sinabi sa kanya ni Jeokwol na kailangan naming makatagpo ang leader. Nagulat naman sa kanya si Elder Jin at napasabi na may pagtataka na ang leader. Muli na namang sinabi sa kanya ni Jeokwol na oho, bakit? Ayaw niyo ba? Tumugon si Elder Jin at sinabi sa kanya na syempre hindi. Sisiguraduhin kong makakatagpo niya siya. Nagulat naman si Jeokwol na napasabi na ano. Habang itinuro ang daan naman sa kanila ni Elder Jin, sinasabi pa nito sa kanya na tara na ngayon din. Ako ang magtuturo ng daan. May hindi makapaniwalang mukha naman si Jeokwol na napasabi sa kanyang isip na ano. Anong nangyayari? Hindi ito ang inaasahan ko. Mong Hayon. Anong nangyari rito? Dagdag pa niya habang. Makikita na silang naglalakad na sabi niya ay tatanggi siya agad. At ilang sandali pa ay makikita sila na papunta sa tila walang katao-tao at liblib na lugar. Napatingin naman sa paligid si Jeokwol na napasabi na anong nangyayari. Makikita ba talaga natin ang leader? Lumingon sa kanya si Elder Jin, may nakakainis na pagmumukhang sinabi na dahil sa pag-atake ng assassin, lumipat ang leader sa isang mas lihim na lokasyon kamakailan lang. Makakarating na tayo doon maya-maya lang. Napasalubong ng kilay si Jeokwol na nakatingin dito na sinabi niya na nakikita ko na. Ginawa mo akong tanga. Ngumisi sa kanya si Elder Jin at sinabi na ha. Tama ka. Lumalabas na hindi ka naman pala ganap na tanga. Naiinis na sinabi naman sa kanya ni Jeokwol na ano. At sa makapal na kakahuyan isang grupo ng mga asasin ang lumabas mula rito hawak ang kanilang mga espada. At mula naman sa kabilang panig ng daanan ang mga ito ay nakatingin sa kanila. May gulat sa mukha ni Wonirong na seryoso lang si Machon na nakatingin sa mga ito samantalang napangisi naman si Jeokwol na napasabi na ha ano ito. Balak mo talaga kaming akitin sa bitag simula pa nung una. Lumapit ang leader ng asasin kay Elder Jin at sinabi na matagal na tayong hindi nagkita. Tumugon naman sa kanya si Elder Jin na maligayang pagdating. Maayos naman ang kalagayan ng Lord, di ba? Tumugon ang leader ng asasin na mapapayapa na siya kapag nakuha na niya ang espada. Nagulat naman si Elder Jin at napasabi na patawad. Tumingin ang leader ng asasin sa kanila at sinabi na hindi, kaya nga ako narito. Pinagmasdan sila nito ng tahimik habang nakatingin din sila dito. At ibinalik ang tingin kay Elder Jin at sinabi na mukhang nahihirapan ang Elder. Dalawang master na nalampasan na ang rurok ng kasanayan na Pinnacle of Skill. Tumugon sa kanya si Elder Jin na may nagtataka na dalawang master na nalampasan na ang rurok ng kasanayan na Pinnacle of Skill. Tumingin sa kanila ang leader ng assassin na sinabi pa nito na huwag kayong mag-alala. Ngayong nandito na ang Black Wine Sect, sisiguraduhin naming matatapos ito nang hindi gumagawa ng ingay. Napalaki naman ang mata si Jeokwol nang marinig niya yon na tila nagulat na napasabi siya na tatapusin niyo ba ito nang walang anumang ingay. Tumugon ito ng seryoso sa kanya na oho. Dahil sa sinabi ng leader ng assassin nagpalabas ng enerhiya sa kamay si Jeokwol na itinutok sa puno. At ilang sandali pa ay makikita ang kanyang enerhiya ay mabilis na tatama sa puno habang ang hangin ay makikita na umiikot dito. At ilang sandal pa ay makikita ang puno ay tinamaan at ito ay naputol, ang mga dahon nito ay nagtatanggalan na lumilipad sa hangin. Ngumisi si Jeokwol na napasabi na ano ang dapat nating gawin. Sa ingay na yon, karamihan sa mga mandirigma ng Jeonggun Alliance ay tiyak na narinig yon, di ba? Nagsimula na ang kaguluhan. Tumugon ang leader ng assassin sa kanya at sinabi na sayang lang ang pagod mo. Ang aming Black Wine Sect ay kayang harangan pati ang hangin. Ibig sabihin, maging ang inyong mga sigaw ay hindi makakalabas. At pagkatapos, pinalibutan sila ng mga ito na agad na napatingin sila dito na si Jeokwol ay may naiinis na mukha.
Makikita na nakatayo silang tatlo sa daan habang sa magkabila ay nakaharang ang mga assassin. Mula sa malayo makikita sila at ang formation na ginawa ng mga assassin na napasabi pa sa isip si Jeokwol na lintikan na, ganap na tayong nakulong. Pasensya na mga lodi at nag-iba ang salita. Sira kasi yung salita na isa kaya ito muna ginamit ko. At dito na po nagtatapos ang ika-65 kabanata. Ika-66 na kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang formation kung saan sila ay nakulong kasama ang mga assassin na napapalibutan sila. Nakangisi naman si Jeokwol na sinabi na siguradong hindi lalabas ang tunog. Pero may isang bagay kayong hindi alam. Dahil dyan, magagawa ko ring gamitin ang aking buong lakas. Sinabi naman sa kanya ng leader ng assassin na nasukat ko na ang lahat ng inyong kakayahan. Sa madaling salita, walang silbi ito. At pagkatapos ang mga ito ay naghanda at agad na hinatak ang mga espada. Sinabi naman sa pinuno ni Elder Jin na maaari na ba akong mauna. May pagpupulong pa ako sa konseho na dapat daluhan. Napatingin sa kanya ang leader ng assassin at sinabi na okay sige. Paalis na si Elder Jin habang sinabi pa na kung gayon, magtitiwala ako sa inyo at aalis na. Napaturo naman sa kanya si Jeokwol at naiinis na sinigaw sa kanya na hoy, walang hiya ka. Saan mo sa tingin mo pupunta? Bumalik ka rito. Sinabi naman sa kanya ng leader ng assassin na panahon ba talaga para mag-alala sa bagay na yon. Naiinis namang sinabi sa kanya ni Jeokwol na minamaliit ako ng mga hangal na ito. Machon, Dan Wonryong, umatras lang kayo at manood. Ang mga hangal na ito ay hindi ko man lang kapantay. Napasabi naman sa kanya si Wonryong na ha, pero. At ilang sandali pa, ang panggarote ni Jeokwol ay kanyang hinatak habang sinasabi na para sa kasalanan ng paghamak kay Jeokwol. Pagbabayaran niyo ito ng inyong mga buhay. At ilang sandali pa ay makikita ang mga assassin ay sabay-sabay na sumugod sa kanya at ang iba ay tumalon pa sa ere. At pagkatapos makikita ang gusaling ito na may nagsasalita na Panginoon, may dumating na panauhin. Habang nakatingin ito sa bintana na palingon ito na napasabi na panauhin. Pumasok ito na nakayukong sinabi na matagal na tayong hindi nagkita, Lord ng Alyansa. Sinabi naman sa kanya ng leader ng Alyansa na branch leader Ju, anong ginagawa mo rito? Tinuro niya sila at sinabi na nais ng mga taong ito na makaharap ka, kaya isinama ko sila. Yumuko ng ulo si Lady Song gayon at sinabi na Lord ng Alyansa, matagal na ang huling pagkakataon. Nakatingin ito sa kanya at sinabi na sino ka? Mukhang pamilyar ka. Tumugon sa kanya siya at sinabi na ako si gayon. Song gayon. Panadali ang nag-isip ang leader ng Alyansa at sinabi na Song gayon. At nang mapagtanto, masayang sinabi nito na tama, Song gayon. Ikaw nga, gayon. Ang laki mo na. Halos hindi na kita nakilala. Agad na hinawakan siya nito sa kamay at sinabi na ang bilis talaga ng panahon. Kaya, kumusta na ang iyong ama? Malungkot na tumugon siya at sinabi na gaya ng inaasahan hindi mo alam. Nagtatakang tumugon ang leader ng Alyansa at sinabi na hindi alam. Ang tungkol saan? Malungkot pa niyang sinabi na ang aking ama. Pumanaw na siya. Nanalaki ang mga mata ng leader ng Alyansa sa gulat na napasabi na hindi makapaniwala na ano. Sinabi pa ng leader ng Alyansa na ang mga walang hiyang bastardong iyon. Sumobra na sila. Sinabi sa kanya ni Lady Song gayon na may ideya ka ba kung sino ang may pananagutan. Nakaslubong ang mga kilay ng leader ng Alyansa na sinabi sa kanya na hindi lang basta ideya. Sigurado ako. Ang mga elder iyon. Muli na namang hinawakan ng leader ng Alyansa ang kamay ni Song gayon at sinabi na humihingi ako ng paumanhin. Sa huli, ang kamatayan ng iyong ama ay dahil sa akin. Tinanong naman sa kanya ni Song gayon na mayroon bang lihim na kwento na hindi ko alam. Tumugon sa kanya ang leader ng Alyansa na maging ngayon. Pero lalo na noong 3 taon na ang nakakaraan, kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng lakas para tumayo laban sa mga elder. Na may lungkot sa mukha ni Lady Song gayon na sinabi sa kanya na kaya, pinili mo ang aking ama. Sumagot sa kanya ang leader ng Alyansa at sinabi na ang iyong ama lang ang tanging tao na sapat ang tiwala ko para ipagkatiwala ang Red Dragon Divine Sword. Nakatingin ng seryoso sa kanya si Lady Song gayon sinabi niya na dahil ba sa hinahabol ng mga elder ang espada. Sinagot siya nito na isa yon sa mga dahilan pero paraan din ito para ipagkatiwala sa kanya ang isa pang lihim na organisasyon. At napaseryoso ito ng mukha na sinabi na sa loob ng Jeonggun Alliance, bukod sa 14 na grupong kilala ng publiko, mayroong ika-15 organisasyon. Isa na sumusunod lamang sa direktang utos ng pinuno ng alyansa. Nagulat naman si Lady Song gayon sa kanyang narinig at napasabi na mayroon palang ganoong organisasyon.
Tumugon sa kanya ang leader ng alyansa at sinabi na Ahion ay. Tumigil ito sa pagsasalita na tumingin dito. At ito naman ay napatingin sa leader ng alyansa at napasabi At pagkatapos bahagyang yumuko ito at sinabi na lalabas muna ako. Na sinabi sa kanya ng leader ng alyansa na maaari ba? Habang naglalakad ito papalabas sinabi niya habang tumingin sa kanila na sige, mag-usap kayo ng mabuti. At ilang sandali pa ay makikita silang nakaupo sa isang bilog na lamesa. Sinabi sa kanila ng leader ng alyansa habang makikita ang mga ito na ang Meteor Hidden Moon Group ay isang elite na lihim na organisasyon na direktang nasa ilalim ng pinuno ng alyansa na may lakas na katumbas ng White Robe Sect na siyang kilala bilang pinakamalakas na armadong puwersa sa Jeonggon Alliance. Ang organisasyong iyon ay ipinagkatiwala kay Song Taiseo. Dahil napag-alaman ko na walang pagkakataong manalo kung lalaban mula sa loob. Pero sa isang punto, nawalan ako ng kontak kay Song Taiseo. Naniwala ako na nagtatago lang siya para mag-ipon ng lakas. Dagdag pa nito sa kanila na akala ko pamumunuan niya ang grupo at darating para tulungan ako. Pero sa halip pinatay siya. Naiisip naman ng ating bida ito na sinabi na kilala mo ba ang isang lalaking nagngangalang Baek Jonghak? Jonghak? Hindi ko pa narinig ang pangalang iyon. Sino siya? Sinabi sa kanya ng ating bida na siya ang pinaniniwalaang pumatay kay Lord Song. Tumugon sa kanya ang leader ng alyansa at sinabi na ngayon ko lang narinig ang pangalang iyon. Kung ang mga elder ang nag-utos nito, imposible na hindi ko malalaman. Sinabi naman ni Mong Hayon na mukhang nahaharap tayo sa pinakamalalang sitwasyon. Napasabi naman ang ating bida na pinakamalalang sitwasyon. Dagdag pa sa kanya ni Mong Hayon na malinaw na ang mga elder ay sangkot sa pagkamatay ni Lord Song. Pero tila mayroon pang ibang puwersa sa likod nila. Nakakunot ang noo ng leader ng alyansa at sinabi sa kanya na isang puwersa na napakalakas na maging ang mga elder ay hindi kayang kalabanin. May ibang puwersang sumusuporta sa kanila. Sinabi naman sa kanya ni Lady Song Gayon na huwag kang mag-alala. Kaya nga kami nandito. Tumugon sa kanya ang leader ng alyansa at sinabi na may plano ba kayo para harapin ang Elder Council. Umiti siya at sinabi na oho. May gulat sa mukha nito na napatanong na ano yon. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na ipapaliwanag ko ang lahat sa tamang panahon. Ang operasyon ay nagsimula na bago pa man kami makarating dito. Tinanong siya ng leader ng alyansa na may maitutulong ba ako. Kinuha niya ang espadang pula at ipinakita dito. Nagulat ang leader ng alyansa na napasabi na ano. Hindi ba ito ang Red Dragon Divine Sword? Seryosong sinabi sa kanya ang ating bida na kailangan mong ibigay sa akin ang parehong otoridad na ibinigay mo noon kay Lord Song. May gulat sa mukha nito na napasabi na seryoso ka ba? Nakatingin siya dito at sinabi pa na ibigay mo sa akin ang otoridad ng pinuno ng alyansa. Makikita ang pagkabigla nito sa sinabi ng ating bida na napasabi siya na iyon ay na hindi na niya naituloy. At pagkatapos makikita na sila sa labas sa gitna ng hating gabi. At sinabi sa kanila ni Mong Hayon na tila may nangyayari. Sinagot siya ng ating bida na kung may nangyayari man, iyon ang magpapaliwanag kung bakit hindi pa sila bumabalik. Nag-aalalang sinabi pa sa kanya ni Mong Hayon na hindi ba dapat tayong lumabas at hanapin sila. Nakatingin sa malayo ang ating bida at sinabi na hindi na kailangan. Kaya na nila ang kanilang mga sarili. Na muling sinabi sa kanya ni Mong Hayon na pero. Na tumalikod na ang ating bida habang sinasabi na mas magiging magulo bukas. Mas nakakapagod ito. Kaya ang lahat ay dapat nang bumalik at magpahinga. Dagdag pa niya habang makikita ang bilog na buwan na nagtitiwala ako sa kanila. At lumipat ang eksena kung saan makikita si Won Ryong ay napapanganga na lang sa gulat habang nagtatalsikan ang dugo sa kanyang harapan. Dinudurog pala ni Machon at Jeokwol ang mga kalaban na sumusugod sa kanila na makikita ang mga liig nito ay nagpupuslitan ang mga dugo. Patuloy sa pagsugod sa kanila si Machon na makikita ang mukha nito ay walang bahit na emosyon na patuloy lang sa paghampas ng kanyang espada sa unahan. Napasabi naman ang assassin na ito na isa siyang master ng mabilis na pag-espada. Dagdag pa nito sa kanyang mga kasamahan na bumuo kayo ng pormasyon. At pagkatapos, ang mga ito ay tumalon sa magkabilang gilid at ang iba naman ay nanatili sa harapan nila. Makikita ang mukha nilang dalawa ay napangiwi nang makita yon. At dito na po nagtatapos ang ika-66 na kabanata.